ito, naglabas ng pahayag itong si Senator Amy na kung saan mga kababayan sabi niya, eto galing po ito sa Abante. Melvin Matibag at dalawa pang NBI official pinasisibak ni Amy Marcos. Bakit daw mga kababayan? Sabi po dito, humihiling si Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang tanggalin sa pwesto ang tatlong opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Ito ay habang isinasagawa umano ang masusing investigasyon sa umano'y panunugod at pagpapaputok ng alam nyo na yun mga kababayan sa loob ng Senado noong Mayo 13. Sa liham ng Senadora nitong Huwebes, Mayo 14, hinihiling kay Marcos ang temporary relief kina NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emeterio at Dongalo Jr. at NBI Organizer and Transnational Crime Division Jerome Bumendiano. Sabi pa dito, binigyan din ni Marcos ng naturang hakbang ay upang mapanatili umano ang kredibilidad at integridad ng investigasyon. Binanggit din ng Senadora ang umano'y magkakasalungat na pahayag ni Matibag na nasa Sequoia Hotel lamang umano ang mga tauhan ng NBI para sa isang fellowship. Sa kabilaan niya ito ng mga ulat ng video na nagpapakitang may mga ahente umano ng NBI na namantala sa loob at paligid ng Senado ayon kay Marcos mga kababayan. So ngayon, mapapakinggan natin kung anong possible na sagot dyan ni NBI Director Melvin Matibag kung maiitanong sa kanya dito po sa press briefing ng PCO mga kababayan. So ito, tuloy pa natin. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI in as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, maliwanag naman na full battle gear itong taga-USAA. Kita nyo naman kanina, pinakita ko naman sa inyo. Meron tayong GSIS building security and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially Ang lamyan ni Nartatis magsalita, no? our senators, and security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USAA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example physical evidence and lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit po siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soonest na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Tama! Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga. Na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping hindi mawawala yan. Hindi mawawala yung ugnayan nila mga kababayan na mas protektahan ni Uplaska ito pong si Senator Bato de la Rosa kasi nga classmate niya yan mga kababayan. Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done.
Sir, last We na will lang po. ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo. Tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarila sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo? Oo, Tapos tama. sabi ko, nung tinanong ako, Isn't categorically, that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala po mga dalang armas, ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. So, tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy na according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos Yan. directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Oh. Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawin pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? O, di ibig sabihin, baka fake news nga yun ni Senator Amy Marcos. Diba, para idiin lang yung kanyang kapatid. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. Baka fake news lang yun ni Senator Amy Marcos para idiin yung kanyang kapatid at palabasin na masama yung mga taga-NBI. Ano po ngayon, ituloy pa natin. And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villadiano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation. Birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Nako! Po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question. Eto mga kababayan sa tingin nyo may maiilabas kayang ebidensya si Senator Amy Marcos dun sa aligasyon niya kay Presidente? Kasi di ba pinalalabas niya si PBBM daw yung nag-utos na arestuin si Senator Bato, may madamay man na inosente, may maitumba man daw, or wala. Mga kababayan, basta ang mahalaga, maaresto daw si Senator Bato. Yan ang sabi ni Amy Marcos. So ngayon, ang tanong dito, may ebidensya kaya si Senator Amy na sinabi talaga yon nung taga-NBI na nakausap niya, kung nakausap niya talaga? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. On my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President. Sabi dito, ibalik niya si Torre, gawin mong DILG Secretary. Si Sentry, si General Torre, mga kababayan, hindi na siya may babalik sa PNP. Kasi ang pagkakaalam ko, retired na. Etong si General Torre, kaya nga napapunta na kay Nartates, yung 4-star, mga kababayan, 4-star General. So ngayon, sa akin, ang pinakamagandang suggestion dyan, ay tanggalin talaga etong si John Vic Remulla at ipalit si General Torre. Yun yung pinakamainam dyan, mga kababayan. Kasi kung si Sentry nga naman, yung ilalagay bilang sekretary ng DILG, iisipin ng mga DD-shit, may conflict of interest, mga kababayan. Ano po, dahil alam naman talaga natin, mga kababayan, na kapag sinabi ni Sentry talagang tatrabahuin niya mga Duterte, tatrabahuin niya talaga. So ngayon, mas maganda, tanggalin ni PBBM si John Vic Remulla na puro papogi lang at ipalit niya, mga kababayan, eto pong si General Torre o kaya etong si Trillanes. Maalin man dun sa dalawa, mga kababayan. And then tanggalin niya si Bida at ipalit naman niya kay Bida etong si Secretary Benhur Abalos. Yun, mas maganda pa. And sinabi niya dito that in Kasi sa totoo lang, mga kababayan, puro ayaw ko mang sabihin pero puro kahihiyan na lang yung yung pinaggagawa ni Secretary John Vic.
Di ba biruin niya, pinagkalandakan niya pa kagabi. Pumunta siya doon para protektahan yung mga senator, para protektahan si Bato, hindi para arestuhin. In view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung Tama. ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Tama. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.